Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong talagang patuloy na pagja-justify ng bansang China tungkol sa kanilang gentleman's agreement daw nito. No? Inilaglag na po nila si Digong. Totoo naman po yan, no? Kasi mamaya bibigyan natin kayo ng isang article na kung saan ito ay talagang umalyado sa China at naging tuta ng China. Okay, so dami po nating article dito na kung saan talagang itong China ay agenda po nila to eh. May isa po silang agenda dito na kung saan itong ginagawa nilang paglabas-labas ng mga statement na talagang merong agreement diyan po sa Ayungin, sa Scarborough, kung ano-ano, no? Biruin nyo sa Scarborough, hindi na tayo pwedeng malapit ng 12 miles. Tapos sa Ayungin, once in a month lang daw magdala ng provision at hindi aayusin ang BRP Sierra Madre. Gago. Feeling nila, kanila yun eh, no? Mamaya, paulit-ulit natin pinapatunayan sa inyo na wala silang karapatan dyan. Base po sa desisyon ng international ruling. O paulit-ulit tayo eh. Kasi paulit-ulit din silang nagbibigay ng kanilang naratiba, ng kanilang propaganda. Kasi may gusto silang itago. Yung po yan. Kaya patuloy ang paninira nila, nagpapa-victim effect sila sa international community. Pero, majority of those international community doesn't believe their propaganda. Kasi mas gugustuhin ng international community na sumunod sa international ruling kaysa sa maniwala sa kanilang propaganda na puro kasinungalingan. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa ating chat box during video premiere. Kung meron man po. Kung wala, edi upload na tayo. So, mag-shoutout tayo. Mukhang nami-miss nyo yung shoutouts, no? Kay Marie Chris Hernandez from North Carolina, si Elora, si Aichang, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, si Miyu, si Milestan, Alex Andrade, si Maritel T, Mighty Baisa, Mami B, si Priscilla Asception, lahat yun letter M except kay Priscilla, kay Rebecca Lagmay, kay RN 2 cents, si Danny Reynado, si Mohamed, si Lorna Rafael Bayan, nandyan na po sila noon, dami nyo na. Kung hindi ko na kayo maalala, pasensya na po, pero shout out po lahat sa inyo. Kasama ang ating mga OFWs, sa mga government supporters, no? Sa mga BBM loyalists and supporters, at ganun din sa mga katulad nating vloggers, influencers, the like of Carclea, si Kakopi, si JIL Review TV, si DJ Byron Music Topic TV, sino pa? Si Mami Peng, si Munting Tinig. Yun lang po mga kababayan. So yung iba, bahala na kayo sa buhay ninyo. And don't forget to subscribe, no? And like and share. So, unahin natin mga kababayan. Ito pong talagang, ito kinuha na to ng report ng AP, no? World news na, no? Actually, na topic na rin to ng mga favorite nyong vlogger and influencer. Dito lang magpapatunay na si Digong nilaglag na ng China. At mapapatunayan nyo, si Digong ay tuta ng China. Ayan po. China publicized for the first time what it claims is a 2016 agreement with Philippines. For the first time. Sabi nga nila, for the first time in forever. Bakit nila pinablicize yan? Kasi feeling nila,
Kawawang-kawawa na kami. Kami ang inaapi ng Pilipinas dyan. Ginagawa kaming mga tarantado, minumura kami. Talaga namang kamura-mura kayo sa ginagawa nyong pangbubuli, panghahara sa mga dangerous maneuvers nyo sa amin mga supply mission, sa aming resupply mission, dyan sa aming BRP, Sierra Madre, at dyan sa mga mangingisda namin sa Scarborough Shoal. Diba? 2016 agreement yan. Ito, I think, natapi ko na to eh. Pero for the first time, hindi na sila nakapagtimpi. 2016 yan. Gentleman's agreement between who? O ayan, basahin natin yung code card. Kasi yung code card na yan, yan din po yung nilalaman ng parte ng balita na yan. O tignan nyo, no, nakalagay pa AP. So meaning, galing din to. No? Ginawang code card ng impact leadership. No? Tignan nyo na lang to. Itong third paragraph dito. A statement from the Chinese Embassy in Manila said, ito natapi ko na eh, temporary special agreement. So lahat naman kayo, no, maski na hindi nyo natignan yan sa dictionary, i-google nyo ang definition ng temporary, meaning, ano? Sa Tagalog, pansamantala. Hindi ka magpermanente. So therefore, nung 2016, sino ang presidente? O tingnan nyo, di ba si Digonggong? O gonggong talaga eh. Nakipag temporary special agreement siya. Siguro ang mga Chekwa iniisip na yung kanilang tutang si Digong ay forever na magiging presidente sa ating bansa. Pero nag-agree sila. Temporary lang ha. Temporary. So therefore, it's not gonna be a permanent thing. It can be dissolved. It will not last forever. Diba? Agree to a visit to Beijing by former who? Si Digonggong. O, di ba? Nilaglag siya. Pinangalanan na siya. Pero dito, sa kanilang temporary special agreement, no? Diyan sa ating mga isla na yan, pinangalanan siya. Pero, tignan ninyo, ha? Bakit hindi nila mapangalanan kung sino yung nagsabi sa kanila na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin? Di ba? Dito, nilaglag at kinrusipay nila si Digonggong. Di ba? Itong si Digonggong, binabatikos natin. Pati si former Associate Justice ng Supreme Court, si Antonio Carpio, dapat nga daw, makasuhan yan si Digonggong. Di ba? Labag sa ating saligang batas yan eh. Bakit ka makipag-temporary special agreement? Ha? O gentleman's agreement, whatever have you? Bakit, Digong? To protect our fisher folks? Dapat nga ipaglaban mo eh, yung ating sovereign rights. The sovereign rights. Kasi yan po yung dinesisyonan doon sa 2016 arbitral ruling sa dahig ng UNCLOS. Doon, sa 2016 arbitral ruling na yan, nakapaloob na tayo ay may karapatan sa 200 exclusive economic zone. Maski na tignan nyo pa ano ang definition ng exclusive economic zone. Pertaining to the country's exclusive economy. Doon sa 200 nautical miles from Dorniles Island. Pinagkaloob sa atin yan. No? Pero yung territorial rights, sa aking pagkakalam, itama nyo ako, mali ako, hindi na desisyonan yan. So therefore, walang territorial rights, walang sovereign rights, wala man lang soberenya ang mga Chekwa dyan. Bakit? Bakit? Sa 2016 arbitral ruling na yon, no, sa dahig ng UNCLOS, ibinasura ang kanilang claim na 9-dash line. Sabi sa desisyon, there is no basis of that 9-dash line ng China. Biruin nyo, nakita nyo yung larawan natin sa simula. Kung gaano kalayo
yung nearest island of their Hanan Island to Ayungin Shoal. That is almost 1,000 kilometer. Hindi mo na exclusive economic zone yun. Kung nakita nyo ito, tignan nyo ito munang larawan na ito. Nakita nyo yung solid orange dyan? That's their only exclusive economic zone. That's their 200 nautical mile. Pero ang sinasabi ng China, by history, kasi nakakita po ako niyan 1948, 3 years after the World War II, no, na kung saan ang mga bansa ay nagre-rebuild, sila hindi naman sila totally devastated. Tayo talagang binasag tayo ng World War II. No? Habang tayo ay nagre-recapitulate, tayo ng ating ibinabalik natin ulit, di ba? Kasi devastated tayo, nagre-rebuild tayo. Sila naman, in-explore na nila yung karagatan na yan. 1948, no? At sila nakausap daw ng US. Sabi na, nabasa ko sa Global Times to, yung mga gago nilang mga citizen din. 11 dash line nga po daw yan Minapa nila 11 dash line. No? Kanila daw yan. Kasi kami nauna dyan. By history. Kita nyo kagaguhan nila? Di ba? Umayon daw ang US, ganito-ganito. Pero, eto naman ang masasabi natin. Di ba? Ano ang kasulatan ninyo? Ipakita nyo ang kasulatan ninyo na sa inyo nga yung South China Sea. Hindi porket pinangalan lang na China Sea yan, sa inyo na yan. Di ba? Kasi nang utulang naman kayo Habang ang buong mundo na devastated ng World War II, kayo naman, kaya nga sabi ko, daig ng maagap ang masipag. Inagapan nila while the other nations are rebuilding because of the devastation of World War II. Sila naman, okay, sige, banatan natin kasi ganito yan. Okay? Now, nagkaroon na ng organisasyon, the United Nations, and then nagkaroon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Isa sila sa signatory. Di ba? Kung ano man po yung batas o mga regulasyon na nasusulat doon sa UNCLOS, they have to abide with that. Ano nangyari, mga kababayan? Di ba? Nung niratify nila yung UNCLOS noong 1982, sila pa ang nauna dyan. Sila ang naunang nag-ratify niyan. Di ba? Ngayon, nung dinesisyonan nung 2016, yung ating claim about the sovereign rights, no, na 200 nautical miles exclusive economic zone sa ating West Philippine Sea, ayaw nilang i-honor. Member ka ng international body but you don't wanna honor yung mga pinirmahan mo, signatory kay. So isipin ninyo. Tapos ngayon, magkaganyan-ganyan sila. Pinipilit nila na territorial claims namin yan. Gunggong pala kayo Wala kayong karapatan. Sa totoo lang, mga kababayan at kaibigan ng mga Pilipino, walang karapatan. Base sa ibinigay na desisyon ng international ruling dyan, walang karapatan ang mga Tsekwa dyan na maglayag ng maglayag, mangisda, kunin ang ating yamang dagat. Pwede silang maglayag, dadaan. Tulad ng mga ginagawa ng mga commercial ship. But, to build any structures dyan sa ating West Philippine Sea, they are not permitted to do so. Wala silang ang karapatan Pero sabi na, by history. By history. But that history was been nullified, binura, pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling. Pero ito, yung magaling ninyong presidente na sinasabi niyang siya lang ang pinakamagaling, siya lang ang master, no? Pero masturbator pala, naging tuta ng China. Bakit ko nasabi? Mamaya balikan natin, basahin muna natin ito. Allowed small-scale fishing around the islands, but restrict access by military, Coast Guard, and other official planes and ships to the 12 nautical miles limit of territorial waters. Tignan nyo yun. Ayaw tayong papasukin sa mismong meron tayong soberenya karapatan. Gago. Diba? Umoo.
Umuo itong great master ninyong presidente. Di ba? Isinanla niya ang Pilipinas nang hindi natin alam. Naging transparent ba sila? Sige nga, sumisigaw kayo ng transparency and accountability. During that time, that 2016 temporary special agreement mo, Digong, binalita ba yan ng DFA? Tinransparent nyo ba yan sa Pilipino? Di ba? Ang sakit na loob ng mga mangingisda dyan sa Zambales, sa Scarborough Shoal, dahil what? Ginawa pa ni Digong na sanctuary, bawal ng mangisda doon. Pero hindi umalis ang mga China doon. Di ba? Hindi nagawa ni Digong yung sinasabi niya during his campaign. Wala, puro kasinungalingan tulad ng amo niyang Inchik. O ngayon, nilaglag siya. Ganyan ba yung best friend? Ang tawag diyan ngayon ay beast. Beast friend. O, di ba? Kaya nga nilaglag ng kanyang beast friend eh. Ha? Eto, tignan ninyo ang kagaguhan ni Digong. Ang yabang, pinagyabang niya po sa buong mundo. Nung naging presidente siya, no? So, sunwari, start na siya ng July, August, September, October, 3 months, 90 days on his presidency nung 2016. Ayan no, hindi ko po dinidelito. Isa kasing itong ebidensya. Sa Reuters, Duterte aligns Philippines with China, says US has lost. Kasi nga, anti-American siya. Yung old cliche niya, that this history will tell that these Americans are killers because yung ginawa ng mga Amerikano noon, dyan po sa Mindanao. Yan. Nakita na yan. At sinabi rin ng kaibigan ko na dating, nung active pa siya sa military, nandun sila sa Pampanga, they are about to establish the EDCA sites. Pero nung malaman nila na intelligence report na mananalo si Digong sa eleksyon, anong sabi nila? We have to pack it up. Magbalot na tayo, umalis na tayo. It will not start. Kasi, they already know that this freaking idiot, no, na sell out sa China, na tuta ng China, ay anti-American. O ito, basahin natin para tumino sa isip nyo kung gaano kagago si Digong na yung mga sinasabi ng mga supporter niya, follower niya, mga DD-shit niya, na siya lang ang magaling. Tanong ko sa inyo, kayo ba nalaman nyo nung 2016 na meron siyang temporary special agreement sa China? Wala. Di ba? Nalaman nyo rin ba na siya ay nakipag-alyansa na sa China? Wala. Walang transparency. Ano ang sabi niya? Ha? Ayan o. Philippine President Duterte announced his separation by United States, declaring he have realigned with China as the two agreed to resolve their South China Sea dispute through talks. Through talks. Walang written. Bakit? Kasi yan lang ang gusto ng China. Para kung magkabulilal si Asuhan, nasaan ang dokumento? Wala. Talks. Parang barter trade lang yan. Ano kaya mong i-barter sa akin pero walang dokumento? Anong sabi ni Tolentino? Dapat, based on the Vienna Convention, all agreements by two nations or multiple nations should be in a written form. Kaso ito, dito na lang. Sinanla ni Digong ang Pilipinas. Ayan ba ang sentimiento ng mayoryang Pilipino? True talks, laway-laway lang. Di ba? Duterte made his comments in Beijing where he is visiting with at least how many? Oh, kayo na nagre-reklamo na pag umaalis ang Pangulo, mangingibang bansa, magpo-foreign trip, state visit, working visit sa ibang bansa, ang dami niyang mga delegates. Tignan niyo si Digong. 200 business people, dala-dala niya. Ha? To pave the way for what he calls new commercial alliance as relations with longtime ally Washington deteriorate.
Kaya nga, di ba tinanggal niya ang Visiting Forces Agreement? Oh. Gustong-gusto ng China yan. Ha? Kasi matandaan nyo nung umalis ang Amerikano noong 1991 sa Pilipinas. Nagsimula nang magplano ang China na manakop dyan. Alam nila, hindi nila kakayanin ng US hanggat may bantay O nawala yung bantay. Ano nangyari? E di pinasukan ka na magnanakaw. Di ba? Yan. O kaso, yung presidente ninyong master, inalaw niya pa ang magnanakaw. O ito, open door. Pero ginago siya. Di ba? Binitawan siya, lalo na ngayon. Nilaglag siya. Yun ang transparency. Ang nagbigay pa ng transparency ay ang mga siraulong tsekwa. Ito, sabi niya, ang tanong dyan, sino ang daladala niyang mga businessman? Malamang, mga inchik. Di ba? Kaya ang laki ng pakinabang ng mga inchik na negosyante kay Duterte. Yung sinasabi niyang oligarko, gago. Tingnan mo nga bilyonaryo mo dyan, puro mga inchik. Tapos hindi mo sasabing wala kang utang na loob sa mga oligarko. Gago, ginago mo lang kami. Your presidency is a joke. Tapos sasabihin ng mga minions mo, ha? Na ikaw ang the great president. Gago, sell out ka sa communist country. Di ba? Gusto niya socialist siya eh. Gusto niyang kontrolin ang bansa. Tapos sasabihin niyo, hindi siya diktador. Uwe. Ito, in this venue, pinagmalaki niya talaga. Tinuya niya ang mga Amerikano. Your honors, in this venue, I announce my separation from the United States. Ayan, palakpakan po yung mga tarantadong mga inchik. Both in military, not maybe social, but economic also. America has lost. Ayan, pinagmalaki niya po. Diba? Ano nangyari sa arbitral ruling? Sinantabi. Anong sabi niya? Punitin ko pa yan. Kasi yan ang utos ni Xi Jinping, wag mong ipatupad. Ako na bahala sa'yo. Diba? Yan ba ang nakinabang ang mayoryang Pilipino? Nakinabang ba? Wala. Bunganga lang. Si Digong lang at mga minions niya ang nakinabang. Di ba naalala nyo? Sinabi niya pa. Ha? Lalabas Yung gago, yung kaya yung magnanakaw, mahuhuli sa sariling salita. Ha? Sa mga press ko niya, sinabi niya about that gentleman's agreement. Sinabi niya, maghuhukay ako dyan sa isang ano. Anong sabi nung Xi Jinping ngayon? Huwag mong gawin, magkakagulo. Urong bayag si gago. Kasi alam niya, natrap siya ng inchik. Kumalas siya doon sa isang superpower Sinong proprotekta sa kanya? Wala. Di ba? Ano nangyari? 2021. Bumalik siya sa Amerikano, mga kababayan. 2021. Bumalik siya. Dahil daw bakit? Dahil daw nagbigay ng vaccine. Ha? Dahil daw nagbigay ng vaccine. Ayan sa Rappler. Duterte says US vaccine donations led him to keep BFA. 2021 yan. Bumalik siya. Binalik niya ang BFA. Pero hindi ako maniwala, mga kababayan. Alam na din niya na ginago siya ng kanyang Bisprin. Ha? Kaya lang siya bumalik. Dinadahilan niya lang yung COVID. Diba? Ang galing Master siya. Master siya ng deception. Master siya ng panluloko sa Tagalog. Ayan. Kita nyo? For the first time, pinablish nila ang usapan. Ha? Yan. Yan ang napala mo, Digong. Sinell out mo ngayon. Pinipix ng Pangulong BBM ang katarantaduhan mo. Kaya dapat, magtagal ka pa. Mabuhay ka hanggang gusto mo, pero you have to suffer. Diba? Para malaman mo, madinig mo, yung mga pagmumura namin sa yung hinayupak ka. Diba? Ano ang sabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos? Nire-recede niya. Binabawi niya. Diba? Impeachable offense yan Labag sa batas yan. National Territory, Article 1 ba yun? Diba? Protektahan mo bilang isang
yung commander-in-chief ng bansa, protektahan mo ang teritoryo ng bansa and its surrounding waters. Diba sabi nga? Impeachable offense yan. Ito, sinasabi dito, nire-receive ko. I am receding it, sabi ng Pangulo. Binabawi ko kung meron mang ganyan. I am receding it. Diba? O, tignan mo yan, buti pa ang Pangulong Bongbong Marcos naninindigan. Kasi bakit tayo hindi maninindigan? Unang-una, may 2016 arbitral ruling. May sovereign rights tayo. Maski nabasahin nyo pa yan. Also, ang laki ng kayamanan dyan sa West Philippine Sea. Diyan na lang po sa Recto Bank. Ha? Binlag na natin yan. How many millions of barrels of oil lang yan? Tapos, how many square meters ang natural gas? Ayun ang gustong makuha ng mga inchik. The same time, yung corals, yung mga yamang dagat na mga isda, mga shells, ang dami po niyan. Yan po sinasabi sa akin ni Ilora yan. Itapon mo nga lang daw yung lambat mo dyan eh. Maya-maya lang, yung lambat mo, di mo na mahakot. Dahil sa dami ng isda. Yan ang gustong gawin ng China. Dahil, inuulit ko, tayo ay perlas. Perlas. Diba? Pearl. Ulitin ko, ano ang value ng pearl? Diba? Ibig sabihin, ang dami nating natural resources. Kaya ang dami rin gustong makialyansa kasi bakit? May sarili-sarili silang interest. Pero dapat yung interest muna nating mga Pilipinong mauna, makinabang ang mga Pilipino. Di ba? Tingnan nyo. Ginago si Digong ng China. Yan ang totoo. Nagpauto siya sa China. Akala niya, ayaw ko sa Amerikano kasi may istorya kami. Sige, ayaw mo. Di huwag. Ganun lang. Ayan. Nilaglag siya. Ikaw pala. Ngayon, ikaw China, para tuluyan na. Sino nagsabi sa yung tatanggalin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin? Sinong presidente yan? Sinong opisyal yan? Laglagan na. Hindi na nakatis ang China. Pero, hindi pa rin kayo api. Bully pa rin kayo. Kayo ang mga instigador, provokator, gago. Ngayon, mga kababayan, meron na naman silang sinasabi, meron daw new model, may new model na naman daw para paano daw anuhin niyang Ayungin Shoal. Nabasa ko yan eh. Panay sila bigay ng paper suggestion. Pero po, hindi umaayon ang ating gobyerno. Hindi nga pinirmahan kasi disadvantage sa atin. Puro pabor sa kanila. Nabasa ko po yan, na-vlog ko po yan. Ilang beses sila nagpadala ng position paper sa ating DFA, pinakita sa ating mga opisyal ng gobyerno, pero hindi ina-accept. Binabalik lang. Sabi ng Pangulo, we're not rejecting. Ibig sabihin, sa aking opinion, we are not accepting their position. We are not accepting the terms. Pero, hindi natin nire-reject. Balik nyo lang. Ganun po yun eh. So therefore, walang agreement. Walang new agreement dahil hindi umuo ang ating gobyerno. Eto, unahan natin dito. Sabihin na natin kasi tinitira po ang ating DND. Sinalin nila. The DND, the National Security Council knows about it. Kasama pa DFA. Sinasabi nila. Ano ang sagot ni Chudo Giboro? Official statement. Ayan. I would like to clearly state that any insinuation that the Department of National Defense is a party to any new model. Tapos na yung special agreement kay Digong eh. Tapos na yun. Nilaglag na si Digong. Pero sinasabi lang, may new model naman ngayon eh. May new model. Alam to ng Pangulo ninyo. Alam to ng mga Yun nga po. Sabi ko sa inyo, nagsasubmit sila ng position paper. Pero, hindi tinatanggap ng gobyerno. Wala. Hindi pinapansin ng gobyerno kasi bakit? Talo tayo eh.
Bakit namin i-accept yan kung meron kaming arbitral ruling na desisyon na pabor sa amin? Ito na lang ang sundin natin. Napakadali namang mga kababayan sundin eh. Lumayas kayo sa aming 200 nautical mile exclusive economic zone. When you said exclusive, it's only exclusive to that particular country that has that demarcation line na 200 nautical mile. Ngayon, kung gusto nyong mangisda dyan, hihingi kayo ng permiso sa amin. Kasi kami ang na-awardan ng rights. Ang gusto sa mga papel na yun, sabi nila, yung pinopropose nila, yung position paper nila, magpapaalam kayo sa amin. Ha? Ayaw sundin yung 2016 arbitral ruling. Gumawa ng sarili na tayo ang ma-disadvantage. Gago ba kayo? Ano sabi ng Pangulo? No. Bayaan nyo lang. 3 times na yon sila nag-submit. Wala talaga, pero ginigiit nila. May new model. Pakita nyo. Pakita nyo yung paper na pinirmahan ng Pangulo namin, na pinirmahan ng DFA, na pinirmahan ng DND at National Security Council. Ipakita ninyo. Tulad nung sinabi nyo kay Digong, nilaglag nyo eh. Kasi kayo, talks. Diba? O ngayon, yung position paper ninyo, pakita nyo yung papel na pinirmahan ng Pangulo yan and the corresponding departments. Diba? Wala eh. Kaya nga sabi ni Judok Kiboro, the DND Secretary and the future President, that any insinuation that the DND is a party to any new model is a dubious. The word dubious. Alam niyo yung dubious? Panloloko. Panlilin lang. Dubious machination of China through their embassy in Manila, and it is a curious that it comes right after their actions were condemned in the recent squad meeting in Honolulu, Hawaii. Yung pong squad meeting nila, it's actually, sa akin, quad yan kasi 4 countries. Nag-meeting sila doon, Philippines, Australia, Japan, and US. Yung tatlong mga powerful countries din. Ay, nagiging powerful na rin tayo. Sabit na tayo eh. Yun ang mga kalabaw namin, Robin ha? Gago. Meeting sila. Binatikos po sila dyan. Isi-separate content natin yun. No? Kasi may read out po yun eh. When you say read out, it's a joint statement lang. Parang ganito. Ang tawag lang nila, it's a read out. It consists of 4 nations that yung mga Department of National Defense nila. Nandun si Austin, nandun si, ewan ko yung dalawa. May babasahin natin. No? I reiterate, yan, inuulit daw po, that I have disallowed any contact between the DND and the Chinese embassy since the courtesy call of Ambassador Wang Zilian a few days after I assumed office in July of last year. During the said courtesy call, there was no discussion or briefing on any gentleman's agreement or new model, which is contrary to the Chinese embassy's pronouncement. This charade must stop. Ayan daw po. Yung charade, palabas. Yan. Kailangan itong tumigil. Yan ang presidente. Ganyan ang next president. Hindi tulad ni Tamilmil. Hindi niya mandato. Fuck her. Di ba? Pasensya kayo. Mumurahin at mumurahin natin dito yung mga walang kwenta. Matinding sinabi ni DND Chief Secretary Gibo Teodoro and future President. This charade must stop. Itong palabas na ito ay dapat nang mahinto. Yan, sa Tagalog. I am issuing this statement to generate awareness on this clear attempt by China to advance another falsehood order to divide our people and distract us from their unlawful presence and actions in our own exclusive economic zone. We advise our citizens, the media, and the international community to beware of China's methods of manipulation, interference, and malign influence in furthering its own interests. Mamaya sasabihin ko sa inyo yan, why they are doing this. No, mga kababayan. Okay? So, yan po. Wala. No? Walang sinasabi
Maski na nung umupo na siya, dinisalaw niya. Hindi niya pinayagan ang mga DND personnel in any contact with the Chinese embassy. Wala. Matapang. Diba? Oh. Now, since sinasangkot ang NSC, ito, ang sabi rin ng NSC. National Security Council, China's alleged new model, deal absurd, ludicrous, preposterous. Ayan po ang sabi nila. Ito po, sabi ni Secretary Anyo. Ha? Yun na lang pong quote niya. After the courtesy call of the Chinese ambassador to my office early last year, I have not talked to any official from the Chinese embassy directly or indirectly on any matter, much more to discuss any arrangement or deal with regards to our rightful and routinary resupply operations in Ayungin Shoal. Correct. The Chinese embassy should be reminded that they can never deceive the Filipino people with their fabricated stories, bluffs, and fake exchange of communication just to support their illegal claim of Philippine territory, as well as to justify their illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions, particularly the use of military-grade lasers, water cannons, dangerous blocking maneuvers, and ramming of our vessels which has caused wounded casualties on our side. Correct. Tama po yan. So therefore, wala. So anong sinasabi nila ngayon? Ito lang. This is my advice to you. Chinese embassy, you're freaking idiots and morons. No? Ang dami na nun. Idiots na morons pa. Baka imbecile pa. Diba? Ito lang yan. Since you name drop Rodrigo Duterte on your temporary special agreement, you name drop too those DND officials, personnels, or NSC officials or personnels that you have talked to this new model on Ayungin Shoal or Scarborough Shoal. Just name names. Just like what Senator Jingo Estrada said on that accusations that his father is the one should be removing the BRP Sierra Madre. What does he say? Name names. If you are really honest about what you are saying, name names. Not that says these officials. No. No. If you are that brave enough, you are not lying, you are not being devious, you are not manipulating the minds of the international community, and your pro-China apologies. Name names. So we can chastise them. We can file appropriate lawsuit against them because that's treason. Next. Yung po yung posisyon ni Secretary Anyo ng National Security Council. DFA naman, Manila Bulletin. DFA, unaware of China's new model in Ayungin Shoal. Talaga. Pinabubulaanan ng ating mga government officials. The DFA is not aware of any new model arrangement being referred to by the Chinese embassy with regard to Ayungin Shoal. The DFA also reaffirmed its position that the Philippines has not entered into any agreement to abandon its rights over its exclusive economic zone and continental shelf, including the Ayungin Shoal. On issues of such importance, any agreements or arrangement will be made only if authorized at the highest level of the government. It also reiterated that the Secretary of National Defense and the National Security Advisor had already denied the existence of any informal arrangement regarding the zone. This proves the untruthfulness of China's narrative. China should desist from disseminating such disinformation or insinuations against Philippine officials which create confusions among the Filipino public and distract from the real issues created by China's unfounded claims and illegal and aggressive actions in our waters. Dapat i-post nyo po yan sa ating website. Ito pa, isa sa dahilan nila. Bakit nila ginagawa ito? They spreading lies. They spreading their propaganda na merong new model.
Wala na nga silang mapangalanang opisyal ng DFA, opisyal ng DND, opisyal ng NSC, kung sino yung na namang nakipagkasundo sa kanila sa pamamagitan lamang ng tokis-tokis. Wala nga silang mapakitang paper or sign agreement that there is a new model in the Ayungin Shoal or Scarborough Shoal. Pero may pinagtatakpan eh. Ano yun? Ito, Manila Bulletin. Smoke screen. Oh. China is spreading fake news to hide plan to build its structure near Pag-asa Island. Yan po yun. Diba, Ilora? Oh, kasi naalala nyo? Ha? Namataan sila sa east side ng Pag-asa Island na 30 kilometers away lang sila. Nililibot po nila yung isang ano dyan sa Pag-asa eh. No? Gusto nila talagang kamkamin. Ayan. Actually, nakaano na nga sila eh. Naka-prepare na yung mga yan eh. China is planning to build a structure near the Pag-asa Island in the West Philippine Sea in a desperate bid to reverse the ruling of the United Nations Tribunal which rejected its claim to almost all parts of the South China Sea. Yan po ang sabi ng NSC. This is the reason, according to National Security Advisor Eduardo Año, why China has been fabricating stories about the West Philippine Sea. Correct. Including the recent claim of Chinese embassy that the DND and the NSC has approved a new model on the Philippines' approach on its resupply mission for Filipino soldiers at the Ayungin Shoal. The timing of this story is clearly meant to distract from the bigger story of the piling of dead coral rubble in Pag-asa Cay 123. Remember, di ba pinuntahan ng mga scientists natin yan? At sila po ay binulabog nung helicopter. Ang dami nga pong sugatan eh. Di ba? O ngayon, mamaya sa isa nating content, ano na ang nangyari dyan sa mga sandy case dyan? Ha? Which is meant to create a high tide man-made geological feature between Pag-asa Island and Subi Reef in an attempt to reverse the findings of the 2016 arbitral ruling. Kasi po itong Subi Reef, ito na po yung naagaw nila eh. Tinayuan nila ng military nila. Yung sinasabi nila dyan sa Mischief and Pierre na gagawin lang naming pahingahan ng mangingisda namin. O di ba kasinungalingan? Nagsinungaling ang mga gago. Yung pala, ha? Tulad ng ginagawa nila ngayon. Gumagawa sila ng issue, nagsisinungaling sila, pero behind that, nagtatayo na sila doon. Para yung attention natin mapunta dito. Pero no. No? Kung maagap kayo noon, maagap na rin kami ngayon. Di ba, Ilora? Ba? Oh, hindi sila marunong sumunod sa 2016 arbitral ruling eh. Kaya kung ako nga yan dapat, economic sanction na yung mga yan eh. Kaso hindi naman tayo tinutulungan ng mga, sabi nilang kakampi natin sila. Wala eh. Tulungan nyo kami. Do some sanction on this freaking China. Diba? Economic sanction. Tanggalin nyo yung mga negosyante nyo doon. Ilipat nyo sa amin. Mas mura ang ano. Magagaling pa kami mag-English. Oh, mababait pa kami. Diba? Hospitable nga kami. Eh, yung mga gagong inchik na yan. Mga bastos yan eh. Diba? Walang mga GMRC yan. Oh, ito po pa sabi, tagdag natin. This is the bigger story that they want to dislodge from the headlines and deflect attention from. It has truly reached a new low of pathetic desperation. Correct naman. Kasi nga, naninindigan ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat tulungan natin. Huwag tayong patalo. Diyan po sa mga kakampi natin na mga vloggers, influencer. Pulbusin natin kung maaari araw-araw nating i-disseminate na atin ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin. That's for our future generation. Ang pakiusap ko lang kay Pangulong Bongbong Marcos, wag mo naman sanang ibenta yan sa mga oligarko. Dapat ang totoong makinabang ay ang sambayanang Pilipino. Di ba, Elora? Like the example of Malampaya. Oh, yan po. Yan po ang binibigay sa ating impormasyon. Na imbis na ang makinabang ang mamayang Pilipino, dyan sa Malampaya, sa income niyan, ang nakikinabang ay ang mga oligarko, mga politiko. Di ba? Tama, mali. Huwag nyo namang gaguhin ang mga ordinaryong Pilipino. Ipinaglalaban nga namin kayo eh.
thinking na hindi kami makikinabang kundi ang buong Pilipinas, ang buong sambayan ng Pilipino. Pero yung pala, sa inyo lang. Paano naman kami? Ang ibig kong sabihin, dapat ang yaman yan ay ibigay sa sambayan ng Pilipino. Sa ano? Sa mga serbisyo. Sa kuryente, sa tubig, sa agrikultura, sa edukasyon, sa trabaho. I-separate ninyo sa healthcare. Kung maaari, palakihin nyo yung sahod ng mga guro, mga frontliners, police, sundalo. Hindi kayo ng mga kawani ng gobyerno na nilabas ng COA ang report na kung saan almost 99% sa inyo, mga milyonaryo. Ang mga sahod nyo, ang lalaki. Lalong-lalo na yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi lang sahod, pati mga iba pang mga perks and benefits ninyo. You are racking millions of pesos while this group of people like the teachers, like the nurses, the frontliners, yung mga kapulisan, mga bumbero, nagbibigay ng serbisyo, katiting ang kita. Minimum wage. Pero kayo ano? Department head kayo, secretary kayo. Pero you are surrounded yourself with good people. Diba? Pero magkano kinikita ninyo? Milyon-milyon. Paano yung iba dyan? Diba? Ni hindi makatawid ng isang araw. Tapos ganito, pinaglalaban namin kayo, tinutulungan namin kayo. Paano pag nanalo tayo na dyan? Simula na kayong magsip-sip. Ano mangyayari? Makikinabang bang sambayan ng Pilipino? Dyan sa kita ng gas? Sa kita ng oil dyan? Sa ating West Philippine Sea? Diba? Sample nyo Malampaya. Tanungin nyo mga taga Palawan. Anong nakuha nilang benepisyo dyan sa Malampaya? Diba? Hawak ng oligarko. Imbis na gobyerno sana yan, oligarko. Diba? Oh, yan. Tinutulungan natin ang pamalang ito na itaguyod. No? Maraming grupo ang lumalaban. Yung grupo ni Hontiveros, yung Akbayan, maglalayag na naman sila. Civilian layag dyan sa West Philippine Sea. No? Nakikipaglaban tayo, nakikibaka. Pero, pag nanalo na, yun na. Yung mga oligarko, politiko, tuwang-tuwa na. Yung mga tiyan nilang mga busog na sa kwarta, sige, yung pa rin sila, wala silang kabusugan. Sila pa rin ang makikinabang. Sana hindi naman ganun, Presidente Marcos, ha? Alam ko may puso ka sa mamayang Pilipino, pero don't allow your oligarch friends na silang makinabang dyan. Dapat nga, gobyerno nang humawak niyan eh. Di ba? Dapat nga, may subsidy pa dyan yung mga, bigyan nyo ng subsidy ang mga taga-Palawan eh. Dapat mababang singil sa kuryente eh. Di ba? Kaso wala eh. Nilalamon nyo lahat yung kita eh. Yan po yung impormasyon na nakakuha ko ha. Totoo po yan. Kasi patawag nyo pa yung mga taga-Palawan. Di ba? Yan po, smoke screen daw po yan. Tinatago ng China ang totoo nilang layunin. Huwag na po tayong pagoyo. Kasi nangyari na po yan sa 3 island dyan eh. Yang Subi, yang Pieri, at Mischief. Sinabi lang nilang pahingahan ng kanilang mga mangingisda. Pero niloko tayo. Di ba? Na ano tayo? Like a tip in the night. Sige, okay lang. Sige, friends naman tayo. Ganun ba yung friends? Best friend mo, pero inahas ka? Ginombag? Ginugyog yung jowa mo? Payag ka ba nun? Yung pala inggit na inggit sa'yo, meron palang ibang intention, bakit ka binest friend, bini-FF? Di ba? Yung best friend, naging bis. Bis, hayop, animal. Kaya nga sabi ko Digong Duterte nilaglag ng bis friend niya. Di ba? Binira sila. Kaya wag tayong papaloko na. Di ba sabi nung awit ninyong magkaisa kayong mga dilaw? Di na ako papayag. Maraming magagalit sa akin ito. Pag inawit ko, wag na lang. Baka magalit sa akin si Mami Ping. Pag inawit ko yung magkaisa. Pasensya na kayo.
Kasi nung 1986 yan, nako, araw-araw yan. Didinig ko yan. Tumino nga. Pero yun, 1986, ilang taon na yun? 36 years hanggang ngayon, sa ulo ko pa yata. Kahit ito'y, oy kayo, magkaisa. Di ba, Mami Peng? Unity. Oh, awitin mo na. Sabi nyo naman, wala nang kulay-kulay. Awitin nyo na para naman matuwa sa atin ng mga pinks. Hoy, kayong mga pinks, mga dilawan, subscribe kayo dito sa channel ko. Welcome kayo. For now, kakampi kayo kasi sa West Philippine Sea. Pero kung gagaguhin nyo presidente namin, no, gaguhin nyo na lang si Digong, wag ang presidente Marcos. Pag gustong i-impeach ng mga dutae ang Pangulong Marcos, kasama namin kayo, lalabanan natin sila. Gusto nyong papasukin ng ICC? Come and get him. Gawin nyo nga tong subscriber natin, yung inuurat nating 30,000, okay na tayo doon. Maski na tumigil tayo sa 30,000, okay na. Hindi na tayong maghahangad ng 100,000, mahirap na pong makuha yun. Di ba, Elora, kay mahirap na. Oh. Okay, so yan po ang layunin. To hide their devious, malademonyo. Di ba? Yung totoo nilang hangarin. Ganun naman talaga eh. Di ba? Parang sa military lang. Di ba? Kailangan maging great tactician ka. Na kailangan alam mo mandaya. Dayain yung kalaban. Ganun po yun. Di ba? O, tulad na lang yung ginawa ng mga Amerikano. Naglagay kunwari sila ng mga tangke-tangke. Yung pala, artificial lang. O, binomba ngayon. O, di nahuli sila. Alam na kung nasaan sila. Talo. Ganun yun eh. Diba? The art of war ng pagiging tactician. Oh, the great general you are, you will win the war. Diba? Ganun ang ginagawa ng China. Sige, batuhan natin sila. Dito sila magko-concentrate. Alam ng Pangulo yan kasi he was surrounded by great men also. Tulad ni Gibo, the future president. Ikampanya natin si Gibo. Huwag si Tamilmil, mga kababayan. Kasi yung mga survey firm, si Tamilmil ang iniaangat. Satisfaction rating, siya pa daw ang nangunguna. Wala nga siyang magawa sa init eh. Ni hindi niya nga inaksyonan yan. Tingnan nyo, lahat ng klase ngayon. Ha? Karamihan ng mga LGU suspended their classes kasi ang init. Diba? Kung magaling sana siya, naporsi niya yan, na paulit-ulit namang sinasabi ng Pangulo sa kanyang mga speeches na may climate change tayo. Nagbabasa po ng weather report ang Pangulo, pero si Tamilmil, ano binabasa? Itok-itok. Itok-itok. Elora, napanood ko yun, grabe yun. Yun ba yung gusto nyong maging presidente? Ha? Gibo is the best candidate for 2028 president. Hindi si Itok-itok. May bago na naman tayo, Itok-itok Tamilmil. Pinapaganda po, binibenta po si Itok-itok na maging presidente ng mga survey firms. Sino ba sumasagot ng survey na yan? Nakasagot ba kayo? Oh, na-survey ba kayo? Hindi. So therefore, it is just palakasin natin. Hindi ganito para yung paninira ni Tokis, malabanan natin. Gawa natin kunwari ng survey. Nek ninyo. Itok-itok. Wala kang silbi. Mag-resign ka na dyan. Diba? Sayang ang face-to-face classes, sayang ang social skills ng mga bata. Pati nga graduation, sabi niya gawin nyo sa covered court. Gago. Gawin ninyo sa isang hall yan na malaki na may aircon. Tangina. Yun na lang isa sa mga mahalagang ng mga estudyante. Ano nyo pa? Gago talaga yung DepEd ninyo. Wala silbi. So yan po, no? Huwag po tayong paluloko sa evil plan ng China. Binabato nilang yan. Alam to ng presidente ninyo. Alam niya yan. Ano sabi ng Pangulo? Wala. Ibig sabihin, bigay nga kayo ng bigay, pero di namin iniintindi. Dahil at disadvantage eh. Bakit mo naman pipirmahan yan? Na-agree ka na disadvantage ka? Gago, parang sige, kunin mo na ang lahat sa akin. Di ba? Wag lang ang buhay ko. Gago. Pag ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos yun, di na-impeach siya. Papasok ang mga dilaw dyan. Another yan. Raratratin siya ng dilaw dyan. Bibigyan siya ng batas. Ang Pangulo,
Sabi nga ni JPE, he is working on the boundaries of the law. Bago siya gumawa ng plano o action, kinoconsult niya yung kanyang mga brilliant mind sa batas. Hindi tulad ni Bato na walang alam sa batas, butas-butas. 'Di ba? Yung batas ni Bato, instead na A, no, yung consonant o yung vowel na A naging U, butas. 'Di ba? Palitan nyo lang yung A ng U o di naging butas. Yung Bato niya, palitan nyo ng U, buto. Yung buto niyang malambot. Bumili ka na ng blue pills, 'di ba? RN 2 cents. O kayo po, no? Ulitin ko, mga kababayan, mga kaibigan, lahat po dyan, whether in domestic or nasa abroad kayo, pag napapanood nyo ito, huwag po kayong maniniwala sa disinformation campaign ng mga China, ng mga Pilipinong pro-China, tulad ng mga kampo ni Duterte. Nilalayo po nila ang issue, niririgidon nila ang Pangulo na matanggal sa pwesto kasi po sa udyok ng China. Kasi pag natanggal ang Pangulo dyan, naupo si Tamilmil, reverse po lahat yan. Paaalisin ang ating mga Coast Guard, huwag kayong maglayag, hayaan nyo lang. Pag nahuli nyo, bayaan nyo, pababalikin din yan. Ngayon, yung mga islands natin dyan sa Kalayaan Group, mawawala po yan. Baka sa pilitin nang tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin. At ang Scarborough Shoal, wala nang mangingisdang mga taga-Sambales at Pangasinan ng makakapangisda doon. Kasi lalagyan nila ng kanilang floating barriers. Wala na po. Mawawalan tayo ng West Philippine Sea. Madidisappear ang ating exclusive economic zone. Mababasura ang 2016 arbitral ruling pag ito ang naupong presidente na pilit nilang inuupo na ngayon na ang kanilang naratiba ay dinala daw tayo sa gera ng Pangulong Bongbong Marcos sa China. Ano ang sabi ng China base doon sa aking isang vlog? Sinabi mismo ng presidente ng China na si Xi Jinping, "We will not fight any war with anyone, whether it is cold or hot conflict." Wala. Sinabi na nila yan. So, anong sinasabi ng mga pro-China tulad ni Harry Roque? Tulad nung yung mga kasama niya sa SMNI? Isinugo tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gera. Naratiba lang po yan. Isa sa mga naratiba disinformation campaign ng mga Chekwa. Para po tayo ay ma-divide, no? Kasi itong kampo ni Duterte, they are divisive. Feeling nila napakagaling nilang mamuno, no? They just created division among us. Pero hindi mangyayari yan. Kaya paalala ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Atin ang West Philippine Sea, meron tayong 200 sa exclusive economic zone dyan, dahil ayan po ay ipinagtibay ng arbitral ruling dyan po sa The Hague, sa UNCLOS, noong 2016. Meron po yan. Nandyan po yan. Documented po yan. At si Digong, siya po ang nagbenta sa atin sa China. Paano? Tokis. Nilaglag siya ng kanyang Bisprin. Sinabi, temporary special arrangement. O, tapos na yung temporary. Wala na si Digong. Sino na ang presidente? So therefore, your temporary is gone. Someone is already in the position on the driver's seat. Hindi na si Digong. Kaya bye-bye na yung temporary nyo. Do not meddle with our affairs. Umalis kayo dyan sa aming West Philippine Sea. You are illegally in there. Mga illegal alien kayong mga PI kayong mga Chekwa. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.